Bongbong Marcos disqualified. This is Attorney Harold Respicio, and this is the Respicio. Kung taga Isabela ka, District 2, para kanyang daytoy, agaputi Harold Respicio for Congress Movement. We are broadcasting live from the Respicio and Company Law Firm dito sa BGC. I have to be silent kasi maraming nagtatrabaho sa likod. Pasensya na ha. Medyo late ang broadcast ko today because maraming trabaho ngayong araw na to. Dami akong nakamit, pero okay lang. Talagang ganyan ang buhay. I have to broadcast still and kailangan ko pa rin magtrabaho. Ang topic natin ngayon ay about kay BBM na naman. Sabi nila, Attorney Respi, ba't parang mukhang BBM parati ang content mo ngayon? Kasi sa kanya lang ang may nangyayari, okay? Ilalagay ko rin si Lenny, ilalagay ko rin yung mga ibang mga president aspirant kung merong news na nangyayari sa kanila. And alam nyo naman, meron akong parating mema sa lahat, may masabi sa lahat. Kaya kung gusto niyo yung opinion ko every time, or kung gusto niyo lang matuto, or kung gusto niyo akong paglaruan, or kutsain sa mga kabubuhan kong sinasabi, manood kayo nitong Respi Show, araw-araw. Kaya, comment na naman tayo kay BBM, kasi maraming news about sa kanya, di ba? So, Attorney Respi, disqualified ba si BBM? Alright. Merong petition na isinampa against kay BBM kahapon. Kasi apparently, pwede kang magsampa ng petition within 25 days from the time na final niya yung COC niya. Ito, tingnan natin kung sino yung mga nagsampa ng kaso, alright? Ang nagsampa ng kaso ay sila Father Christian Buena Fe and yung mga taong hindi ko kilala. Ito daw yung basis ng petition nila. Sabi nila, Section 78 ng Omnibus Election Code. Alright? Pwedeng makancel yung COC kung merong keyword, material representation sa COC, Certificate of Candidacy. So kung na-cancel yung Certificate of Candidacy, ay malamang baka hindi na siya makatakbo, di ba? As required by Section 74 hereof. Alright? Can be filed within 25 days. Within 25 days naman eh. Okay. So meron daw bang material representation? Ang sabi nila, meron daw material representation kasi tignan ninyo. Tignan ninyo yung form ng COC. COC form. COMELEC. Ang sabi, oh my gosh, medyo maubo ako, sorry. Sa form ng COMELEC, merong nakalagay doon na have you ever been found liable for an offense which carries with it the accessory penalty of perpetual disqualification to hold public office which has become final and executory? So sabi nila, sa COC daw ni BBM, hindi niya chinek yun. Hindi yes ang sinagot niya. No. Dahil no daw ang sinagot niya, material misrepresentation daw yon. Kasi daw, ang tamang sagot ay yes. Oh my gosh, I'm really sorry. Medyo masama ang ko. So, sabi nila, kasi, ang tanong ngayon dyan, kung yes, dapat di ba na-convict ka, final and executory ng isang offense na may accessory penalty na perpetual disqualification para masabing nagsisinungaling ka. Diba? Tingnan natin kung nangyari na sa kanya yun. So, tingnan natin kung pwede siyang mag-fall under doon. Ito, merong diniscuss si Carpio about sa conviction ni Marcos doon sa tax code na yun. Ito ang sabi ni Carpio about yan. Actually, sabi niya, nasampahan siya ng kaso noon sa tax evasion at saka hindi pag-file. Failure to file his income tax return as well as failure to pay. So, iba yung filing, failure to file, and then failure to pay. Usually, kung napapansin mo yan, kapag hindi nagbi-business ka, di ba? Tapos nagpa-file ka ng income tax return. Kapag hindi ka nakapag-file ng income tax return, isang quarter, crime na yun. At kapag hindi ka pa nagbayad, separate crime yun. Tax evasion yun.
So sabi ni Carpio, ito actually yung nature ng kinaso sa kanya. Dalawa. Yung hindi ka, kapag hindi mo nagawa yon, yung either yon, pwede kang pasusahan ng fine, 10,000, and hindi ora, and imprisonment, not less than 1 year, but not more than 10 years. So, ibig sabihin, 1 to 10 years. So, kapag na-convict ka ng not filing and then not paying income tax, ang parusa dapat sa'yo ay 10,000 pesos, more than 10,000 pesos, and between 1 to 10 years. Alright. So, anong nangyari? Si Marcos, na convict siya ng both crimes. Both crimes siya na convict. Both times siya na convict. Ito yung parating linalagay sa news ngayon na na-convict siya ng crime. Pero sa totoo lang, sa RTC, na-convict siya ng non-failure and then non-payment and then binigyan siya ng fine na 30 and napagkakakulong na 3 years. Diba? Tama. Diba? Parang tama. Pero syempre, hindi pa final and executory yun. Ibig sabihin, hindi pa siya final kasi pwede mong i-appeal sa Court of Appeals. Hindi pa siya final. Hindi pa siya final. So, in-appeal, so ibig sabihin, hindi pa yung final conviction. Hindi pa yung conviction ka, parang conviction na sabi, pero actually, hindi yung conviction kasi nag-appeal ka pa eh. Sa Court of Appeals. And then sa Court of Appeals, nag-appeal siya, binago yung decision. Ang sabi sa Court of Appeals, hindi ka nag-file ng tax. Pero hindi ko alam kung hindi ka nagbayad ng tax. So, inakwit siya sa isa yung hindi pagbayad ng tax, pero kinonvict pa rin siya sa failure to pay income tax. And then, ang penalty na inimpose ng Court of Appeals ay may fine siya. Hindi ko alam kung magkano yung fine, pero walang imprisonment. Napapansin niyo, kanina ang parusa ay fine 10,000 and then imprisonment 1 to 10 years. Sinunod yun. So, kinonvict siya ng trial court. Sinunod yun. So, inappeal niya sa CA. Sabi ng CA, hindi kita i-convict ng non-payment of taxes, pero i-convict kita sa non-filing of tax return, income tax return. Therefore, ang i-award ko lang sa'yo na parusa ay 30,000 pesos. Diba? More than 10,000 pasok. Pero, pansin ninyo, nakaligtaan ng Court of Appeals yung and imprisonment na 1 and 10 years. 1 and 10 years. Basahin natin. 1 and 10 years. O di ba parang merong irregularity. O ano ngayon ang ginawa ni, parang may irregularity na. Pero paano ang ginawa ni Bongbong Marcos? Hindi pa rin final yun. Nag-appeal siya sa Supreme Court. Kasi daw, gusto niyang ayaw niya yung ganong decision. Pero, na-realize ng abogado niya, o yung bagong abogado niya, hey Bongbong, wait. Huwag mo munang mag-appeal kasi actually okay na itong 30,000. Wala nang imprisonment eh. Pagbigyan mo na, i-withdraw mo na yung appeal dyan. Sabi niya. So, withdraw niya yung appeal. Hindi na siya nag-appeal. Actually, pwede rin mag-appeal ang gobyerno. Kasi nga, wait, sabi dito, may imprisonment, tsaka fine. Bakit fine na? So, pwede magreklamo ang gobyerno. Kasi sa criminal case, gobyerno ang nagre-reklamo. Especially sa tax BIR. Ang abogado ng gobyerno ay Solicitor General. Kung gusto ng Solicitor General mag-appeal, mag-a-appeal siya. Kung gusto niyang tama yung penalty. Pero since hindi nag-appeal yung Solicitor General, ayaw nang mag-appeal ng Solicitor General. Tinanggap niya na yung CA decision. Ayaw niya nang mag-appeal sa Supreme Court. So, yung kaso sa CA ay naging final and executory. Yun yung sinasabi nila na kapag convicted ka na, yun kapag final na. Ito kasi, wala nang appeal, final na. Ibig sabihin, convicted ka na kung ano man ang sinabi ng CA. At kung anong sinabi ng CA, convicted ka ng non-filing of taxes, of tax return, hindi sa non-payment of income tax. So may difference yun. So yun yung final conviction.
Yung sa nangyari sa Regional Trial Court na na-convict siya ng non-payment at saka non-filing, hindi na yun conviction, erase na yun, tapos na yun. Kaya yung mga sinasabi ni media na convict siya ng na-convict siya noon ng mga ganitong crimes, hindi totoo. Na-convict lang siya sa CA ng isa. Yung isa, acquitted siya. Yun yung nangyari sa CA. Okay? Sabi ni sabi ni Mr. Carpio dito sa tawag nito dito sa Omnibus Election Code, search natin ha. Ito, sabi nito, any person who has been declared by competent authority or has been sentenced by final judgment, ibig sabihin final judgment, di ba? Parang sa CA, final judgment, naging final and executory na, convicted na siya ng offense ng ng non-filing of taxes. At ang penalty niya ay ano? Ano ang penalty niya? Ang penalty niya ay tawag nito, 30,000 pesos lang, walang imprisonment. So sabi niya, Section 12 daw ng Supreme Court Justice noon. Kapag final judgment na convicta na may kasamang penalty na more than 18 months. May kasamang penalty ba na more than 18 months yung conviction ni Marcos sa CA? Wala. And for a crime involving moral turpitude, ibig sabihin, meron bang involving moral turpitude ba yung non-filing of taxes? Jurisprudence ang nagsasabi niyan. Usually, yung mga crimes na involving moral turpitude, sila yung galing sa revised penal code. And merong mga crimes, yung mga special laws, katulad nito na hindi galing sa revised penal code, yung mga special law yung outside sa revised penal code, outside sa traditional na law, tulad nitong Omnibus Election Code, usually hindi sila nag-i-involve ng moral turpitude. And sinabi na rin ng judge noon, ng Supreme Court noon, na hindi kasama, hindi not entailing moral turpitude kapag nag-violate ka ng tax code. So dito, sa sinabi pa lang ni Mr. Justice Carpio, medyo hindi na siya pasok sa moral turpitude, pero may argument siya mamaya. And hindi na rin pasok kasi walang imprisonment, di ba? Walang imprisonment. So babay na Section 12. Pero dito wala na tayo sa ground na yun ha. Pero dito sa petition, ang ground nila ay misrepresentation. Kasi daw na-convict siya. Kasi daw, sa COC niya, sinabi niya, hindi daw siya na-convict ng crime na may penalty perpetual disqualification to hold public office. Pero wait, convicted siya. Ito, sabi niya, convicted siya, final, and may penalty perpetual disqualification. Wait, convicted siya. Final na nga. Pero ang penalty ba, perpetual disqualification to hold office? Hindi. Wala nakalagay sa CA decision, di ba, na perpetual disqualification to hold office. Ang nakalagay lang doon, 30,000 pesos. Kaya, ang tamang isagot dapat ni BBM sa COC niya is no. Hindi pa ako na-convict na may penalty na perpetual disqualification from to hold office. Kasi ang penalty lang na binigay sa akin ay 30,000 pesos. So no. So since no ang sinulat niya, walang misrepresentation. Kaya itong petition na to, I think matatalo. Okay? Again, si Justice Carpio, iba yung basis na sinight niya. Iba sa petition na to. Medyo creative si Justice eh. So sinight niya yung Section 12 ng Omnibus Election Code. Pero hindi na naman tapasa yun, di ba? Kasi nga, hindi moral turpitude at walang imprisonment na ipinataw sa kanila. So sa tingin mo, Attorney West P, mananalo ba tong petition na to? Hindi. I'm sure. Hindi mananalo tong petition na to. Pero anyway, itong I think strategy nila to para i-discredit yung si Bongbong Marcos sa kahit na anong paraan. Hindi natin alam. Pero para sa akin personally, ang opinion ko dito ay the more na pinapasikat mo yung isang tao, public or positive or negative publicity man yan, pabor sa kanya yan. Kasi sabi nga nila, okay lang,
bad or good, any publicity is okay as long as they spell my name right. So, katulad nyo ngayon, kay BBM, maraming nagkikriticize, pero siya ang parating pinag-uusapan. And then dahil siyang pinag-uusapan, lahat na lang sa TikTok, sa Facebook, siya yung nagte-trending. Kaya ako ngayon, since walang balita sa ibang president, siya rin yung pag-uusapan ko. Eh di mas nakikilala nyo siya, and then nakakapag-form kayo ng opinion ninyo, strong opinion sa kanya or strong opinion against sa kanya. At any rate, my opinion pa rin, and any opinion counts, right? And I think if this news does anything to Bongbong Marcos, it does something good. Kahit i-discredit siya, medyo flimsy yung flimsy yung case dito kay Mr. Bongbong Marcos. Pero Attorney Respi, meron bang paraan na gumawa ng magic yung Supreme Court at matalo siya? Pwede, merong paraan. Merong isang example case yan. Yung case ng tatay niya si Ferdinand Marcos. Di ba gusto niyang umuwi noon mula sa Hawaii, pero hindi siya pinauwi ni Cory. Kasi daw for national order or national safety. And then yung Supreme Court, recognize niya na may karapatang umuwi. Pero sa totoo lang, for national safety, pwede, medyo, nag-exert yung Supreme Court nag-exert yung Supreme Court ng sobrang effort para gumawa ng sariling jurisprudence. Hindi nila masyadong diniscuss yung history, kung mas maraming research na, o kung sinite nila lahat ng framework ng right to travel galing sa United States, may kita nila na meron talagang right to return. Pero anyway, ibabalik ko yan. Gusto kong i-discuss yan sa ibang araw. Pero yun yung nakita ko na isang example na yung Supreme Court, yung jurisprudence na hindi pabor sa kanya, ang daming jurisprudence nun, hindi niya tinignan. And then gumawa siya ng sarili niyang doctrine na yung discussion niya about sa concept ng right to travel ay napaikaikling isang paragraph. And gumawa siya ng sarili niyang doctrine na, wait, actually hindi kasama sa right to travel ang pagbalik sa bansa. See? And ang sarili niyang basis is yung international United Nations Declaration of alam mo yun, yung international law, ICCPR ata yun. Na since hiwalay ito, actually hindi kasama yan at hindi natin kasama dito. Ang dami nilang mga analysis para i-justify. Abangan nyo ako, i-discuss ko yan kung bakit sa tingin ko na, alam mo yun, naging creative para lang mapagbigyan kung ano man ang policy ng kung meron silang agenda, yun ang gusto nila eh. So kung nagawa nila yun kay Marcos dun sa case na yun, pwede naling gawin ito kay BBM. Kapag yun ang gusto ng Supreme Court, ayaw siyang patakbuhin. Medyo nakaka-nervyos. Yun yung totoong risk. And kapag ginawa nila yun, medyo exciting na naman yung jurisprudence. Mauuto na naman yung mga law students. Maniniwala sa lahat ng sabi ng Supreme Court. Alam mo, may agenda sa lahat. Itong si Carpio, medyo may background ako dyan kasi siyempre may mga client ako, kilala siya personally. Alam mo kung sino yung mga connections niya, di ba? So, alam mo may agenda yung mga yan. So anyway, yun yung mga pwedeng mangyari. So, Attorney Respi, halimbawa, hindi nga ganun yung gawin. Ano yung pwede sa tingin mong, paano gagawin ng Supreme Court na kaya pa rin nilang ipanalo to against kay Bongbong Marcos? Itong si Carpio, maganda yung arguments niya. Actually, pwede niyang gawin ang sabi niya, pwedeng gawan ng case to ng moral turpitude. And na-acknowledge niya na meron ng president, yung Supreme Court, na hindi moral turpitude ang violation ng tax code. Pero sabi niya, since paulit-ulit, moral turpitude yan, sabi niya. So gusto niyang mag-establish ng president na gano'n. Sa akin naman, anong paulit-ulit? Minsan nga lang siya na-convict eh. Hindi pa ulit-ulit yun. Kung sinabi mong paulit-ulit yung mga sinasabi ngayon na hindi nagbayad ng tax yung buong pamilya niya, okay, fine. Pero hindi naman napatunayan na paulit-ulit nga na ginawa nila yung kasalanan na yon. Kasi sa sistema natin ng civil government, ang tanging patunay lang na totoong nagkasala ka ay conviction sa isang criminal court. So, hindi mo pwedeng masabi na paulit-ulit kapag hindi pa siya convicted sa isang criminal court. Diba? So, kung isang conviction lang siya, edi isang beses lang. Kung maraming tax, edi yun, pwede mong gawin yung argument na yun. Right, Sir Carpio? And then, meron pa dito, penalty of more than 18 months. Sabi ni Carpio, in-acknowledge niya, hindi yan papasok, penalty more than 18 months kasi wala naman siyang penalty more than 18 months. So, give up na siya doon. Pero ako, wait, Carpio, kung gusto mong manalo yung petition na yan, pwede kang gumawa ng case na actually, yung decision ng
ng CA as far as penalty is concerned is void. Merong tinatawag na mga void judgment. Especially kapag against law talaga siya. So kahit nag-file na ng matagal. So pwede nilang i-invento yung i-revive or i-call upon yung doctrine na yun and sabihin nila, wait, mali na hindi linagyan ng penalty. Therefore, lalagyan namin ng penalty. And baka pwede siyang sabihin na may imprisonment. Pero but then again, it begs the question. It says here 18 months. So how would you know kung 18 months, less than 1 year to 18 months or 18 months to 10 years, kung anong ipapataw mo? So sasabihin ng Supreme Court, pwede niyang sabihin, di ako magpapataw. Court din naman ako eh. Sabi niya, actually, ako nagre-review ng decision. Ako na magpataw. Since yun yung agenda nila, kung yun talagang gusto nila, ipilit nilang hindi mag-qualify, sabihin nila, o di 3 years, kung ano na lang yung sinabi ng lower court, RTC, di 3 years na. Sige na nga, 3 years na ang gawin natin since hindi niya in-address mali yung pagka-address niya. 3 years na lang. O therefore, since 3 years, disqualified siya sa Section 12. O di ba, FC, tinuturuan ko na kayo paano niyo papanalunin yung petition. So, yun ang pwede nilang gawin. Kaya sa napansin niyo dito sa petition, sobrang haba, 50 plus page ata. Pero karamihan ng dinidiscuss nila doon is yung abuso ng Marcos. And then, since kung mananalo siya, parang i-revive yung ganong sistema. And marami na daw siyang pagkukulang sa pagbayad ng estate tax ni Marcos and then sa hindi niya pag-explain ng Swiss accounts. But, medyo conjectural yan. Ibig sabihin, hindi tayo sigurado dyan. Kaya huwag tayo mag-decide about yan. And hindi disiplinado para sa isang court of justice katulad nito, COMELEC, na mag-decide para sa mga bagay na hindi sigurado. And doctrine na rin yan. Don't decide on facts that are conjectural. So yung mga sinasabi nyo na yan, opinion, parang yun ang sa tingin mo. Kung fact man yan o hindi. Pabayaan mo yung criminal court ang mag-decide kung totoo yan. Kasi kung i-convict mo siya ng estafa, i-convict mo siya ng, alam mo yun, money laundering siguro, o yung mga abuse o human rights abuses, di punta mo yan sa court, papanalunin mo sa court, and then, saka mo i-cite dito sa petition mo at i-consider ako yan. Pero hanggat walang conviction sa mga kasalanan na sinasabi mo sa akin, kasi presumed innocent ang bawat tao, hindi ko i-consider yan. So yun dapat, yung pag-iisip ng tamang judge dun sa COMELEC kung gusto niyang i-shut down yung argument na yun. Pero again, kaya sinight yan kasi alam mo yon bilang abogado talaga, alam mong mali or alam mong kalokohan yung mga sinasite mo at hindi kailangan. Pero ito ang mahalaga dyan eh. Kapag alam mong kakampi mo yung judge, yung prosecutor or yung justice, alam mo naman, karamihan ng mga panalo dyan nangyayari sa likod, nag-uusap-usap yan. Ano bang gusto natin gawin sa Pilipinas? So, para nalunin ba natin ito o patatalunin? Ang mahalaga ay kapag chinus nila na i-disqualify nga si BBM, at least meron silang rason na naisasite. So ako bilang abogado, may sinupply akong rason na maisasite kahit walang kwenta yung rason na yun. At least masasabi nila, wait, hindi ako nag-bring up niyan. Ang nag-bring up niyan si attorney, yung petitioner, bring up niya. And sa tingin ko valid naman, kaya ilalagay ko dito. Although in a strict legal sense, dapat hindi mo gawin kasi maling pagdidesisyon yun. Right? Pero that is how it works. That is how it works. Meron pang isang concept sa Constitution na alam nyo kapag 'di ba kapag may mga impeachment and then mayroong mga basic grounds lang for impeachment like hindi mo pagsunod sa Constitution, treason, and then parang graft, mga tipong mga 6 ata o 5 yon. And then sabi ng Supreme Court, kung gusto mong tanggalin yung president sa pamamagitan ng pagsampa sa kanya ng kasong kriminal beyond these grounds, beyond through impeachment, it is as if dinadagdagan mo yung grounds para maalis siya sa office. Ito ang sinabi ng Constitution na pwedeng mga paraan para matanggal siya sa office. Therefore, kung gusto mo siyang tanggalin sa office, dito mo lang siya dapat kasuhan and through impeachment. At hindi through a criminal case such that kapag na-convict siya sa criminal case, makukulong siya at matatanggal siya in effect dun sa position niya. Yun yung doctrine na yun. Pwede nating i-adapt yung doctrine na yun pagdating naman sa qualification ng presidents. Yung qualification ng president, naka-layout na ng Constitution. So, more than 40 years old, resident ng Philippines 10 years, able to read and write, natural born. Kukunti lang yung requirement.
ng President ng Philippines. We can make a precedent na since ito lang, katulad ng sinabi ko kanina, since ito lang yung mga requirement ng Constitution for President, hindi mo pwedeng paikutin yan, i-circumvent yung requirement na yan. Effectively, dinadagdagan mo yung requirement by requiring under the batas na hindi dapat siya convicted ng perpetual disqualification of office, etc., about sa omnibus code, no moral turpitude, etc. But that's a new doctrine na maganda sana kung ipuput up nila. I'm not so passionate about it, but it's a good doctrine kung gusto nila maging consistent about sa analysis nila ng Constitution. So that is my take on it. The BBM disqualification case is easy. Alright. Magbati nga tayo dito. Mula sa umpisa, yung maaga. Annie. Spiritu. Alright. Walang comment dyan. Hey, Kristen, you're watching. Assignment nyo ba to? Basahin mo yung petition kasi maikli lang yun. And then, basahin mo lang yung source law. Hindi mo kailangan ng maraming research. Konting legal construction lang. Malalaman mo yung sagot. Hey, Clar. Diba? Galing ko sumagot. Nasabi ko sa iyo eh. Hindi maka-BBM tong si Clar eh. Makaleni to eh. Sabi ko sa kanya, BBM na naman yung context ko bukas kasi wala namang ibang news kundi si BBM. At saka gustong-gusto nila to sa TikTok. Parating nagte-trending lahat ng video ko, lahat ng cut ko mula sa video ko about BBM. Parating nagte-trending. Sabi niya, baka isipin nila na maka-BBM ka. Bahala sila kung ano nilang gustong isipin. Basta ako, nagbibigay lang ako ng comment sa mga may init na issue para interesting, para panoorin ako ng tao. Alright. Lindsay Evangelista, Sir, tuloy pa rin po ba ang candidacy ni BBM? Yes. Tuloy pa rin yun. Sobrang minor nito. They're just making a big fuss out of this small thing. But, ang mahalaga sa mga ganitong election is tingnan mo yung issue and huwag ka masyadong makinig sa media kasi may twist parati yan. Huwag ka rin makinig sa akin. So, basahin mo yung source evidence. Ang source evidence nito ay yung petition. Basahin mo lang yun. Maintindihan mo yun. Madaling mag-analyze. And then, basahin mo yung source law. Ano ba talaga nang sinasabi ng source law? Kasi itong si Carpio, baka nag-misrepresent din ito kahit sabihin natin justice. So, huwag ka masyadong maniwala sa opinion, pero gawa ka ng sarili mong research. See? Yung analysis ko, hindi mo makabasa anywhere, right? Kasi may twist parati yung mga yun eh. Kahit alam nila yung sagot. So, tuloy pa rin. And I don't think mananalo yung petition unless talagang sobrang kapal ng mukha ng Supreme Court na gusto nilang feeling nila siya yung leader ng bansa na i-dictate nila kung sino dapat maging leader at hindi. Tulad ng ginawa nila dati. Hindi na pala umakyat ng SC. Hindi na. Kasi binawi niya eh. Magaling yung attorney niya na bumawi. Feeling ko, iba yung attorney niya nung una. Iba yung attorney niya bumawi. O nagbago isip niya. Kasi nga, kapag binawi niya yun, once na inappeal niya sa SE, marere-open yung buong case. And then makikita ng SE, wait. SC, ICA, anong ginawa mo dito? Ba't medyo against the law ito? Diba? So, sabihin niya yun, ayaw niya ng risk na yun. Sigurado na, mababa pa. But, magaling yung attorney kung sino man nag-advise sa kanya na, pwede pa. Tanong siguro ni BBM nun, pwede pa ba? Uy, ano gagawin ko kapag hindi ako umatras? Kapag hindi ko nilaban ito? Kapag hindi ko nilaban ito, anong mangyayari? Pero may conviction na ako. Hindi na ba ako makakatakbo? Sabi niya, hindi. Discuss ko sa itong Omnibus Election Code. I-discuss ko sa yung COC. Lahat titignan ko yan. Pwede ko pa rin. Mga tipong lang. Kung sino man yung attorney niya na gumawa noon, dapat bigyan niya pa rin ng bonus hanggang ngayon. Oo, dapat maging kaibigan sila kasi he saved BBM's bottom. Ano tayo? Espiritu, Drake. Hindi na pala umakyat ng SC, right? Kung nag-file siya ng petition sa SC attorney, pwede pa pala mabago yung decision ng CAES. Marere-open yun. Every time na mag-appeal ka ng decision, marere-open yung buong case, kahit na anong issue yan. So, kahit ang in-appeal mo is itong isang fact lang na to, pero nasilip ng Supreme Court, well, hindi mo in-appeal tong concept ng penalty, pero nakita ko mali. Babaguhin ko to. So, ganun. So, ayaw mo ng risk na yun.
Ramon Pagaduan before. Nice one, Harold! Nice one, Ramon! Good ka araw-araw, boy. Lorena Diego Cortezano, tingin mo, attorney, baseless yung petition? Wala kasing properties na sinabi. Baseless yun. Baseless yun. Kung papansin mo yung petition, isang ground lang ang ginawa, which is yung misrepresentation sa COC. And ang sabi nilang misrepresentation daw, sinagot niya no, nung tinanong siyang, na-convict ka na ba ng offense na punishable ng perpetual disqualification from office? Na-convict na ba siya? Hindi. Kasi ano bang na-convict siya? Ang punishment lang ay, for which the punishment, yung method with the punishment na sabi, perpetual disqualification. Ang minute lang sa kanya na punishment is 30,000 pesos. So, dapat no talaga ang sagot. So, walang misrepresentation. Right? Mm-hmm. Bakit, coach? Hindi ko alam last name mo. Visit. Coach Ramon kasi ipangalan mo dyan eh. Sikat na sikat ka as Coach Ramon. Coach Ramon! Go Lasal! Pogi ni Coach Ramon. Ikaw talaga. Meet tayo minsan, sir. Alam mo si Coach Ramon yung nagturo sa akin sumayaw. Alam niyo ba na hindi ako marunong sumayaw dati? Ever. And then, nung nagturo siya sa sayaw sa Lasal Pep Squad, siya yung coach namin. Ba? Marunong pala ako sumayaw. Diba, Coach? Diba? Galing sumayaw ni Coach. Grabe. Si Andrew magaling din sumayaw. Piling ko si Coach. Coach, ako ba yung pinakamagaling sumayaw dati? Kasama si Andrew? O sino mas magaling sa amin? Kasi napapansin ko, palati mo kamay linanagay sa harap eh. Coach Ramon! Pogi. Pogi ni Coach Ramon. Coach, ano pa ba? Pasensya na, Coach. Medyo tumaba ako, ha? Ikaw, nag-gym ka pa ba? Siguro macho ka pa rin. Yan dami mong chicks eh. Oops. Coach Ramon. Napapahiya na ata ng si Ramon. Oy, next time, Coach. Note ko ulit. Medyo lamang lang si Andrew ng kalahati. Hey! Samahan nito si Coach. Oy, Coach, naalala mo, binigyan kita ng ang tawag nito. Track shorts ata o track na pantaas. Kay Wawi yun actually and then ginagamit ko parati. And sobrang grateful ko sa'yo dati na tinuruan mo ako sumayaw. Na I found it na dapat kitang bigyan ng something. And mahalaga sa akin yung damit na yon kaya binigay ko sa'yo. So yun, I appreciate, Coach. Mataba na daw siya. I can't imagine, Coach, kung mataba ka na mataba ka na. Ilan taon ka na ba? Bata pa ako noon, nung 33 na ako ngayon. Huwag mo nang sagutin kung ilan taon ka na, baka... Sige na nga. Okay na to. Respicio! Kung taga Isabela ka, District 2, para kanyang daytoy, aga po iti Harold Respicio for Congress Movement. Ako si Attorney Harold Respicio, and this is the Respicio!